langit na makapangyarihan, kami Panginoon nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng pagpapala, kalakasan, at patuloy Panginoon pagbibigay sa amin ng katatagan ng buhay. Dalangin namin Panginoon na patuloy namin maunawaan ng nais. Ano man ang mga bagay na maaming maririnig, ito'y tumimo sa aming mga puso. At isang mensahe na sa aming Panginoon ay laging magpapaalala ng mga bagay ng iyong mga kalooban. Kaya, O Lord, ay pagkisikapan namin ang mga bagay ng iyong naisin na dapat namin maunawaan. Kaya hinihiling po namin na patuloy niyo po ipaunawa sa amin ang mga bagay na nararapat ng aming ipamuhay. Ingatan niyo po kami. Proteksyonan niyo po kami sa lahat ng mga bagay. At patuloy, Panginoon, pagkalooban kami ng kalakasan at kalusugan ng pamumuhay. Sa ngalan ni Hesus Kristo, ito po ang sa aming dalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin. Ating tunghayan ang sulat isang Pablo sa mga taga-Colosas. Kabalatang 3, talatang 23. Colossians chapter 3, verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Yeso Kristo. Pinupuri namin Panginoong Yeso Kristo. Patuloy po dati para pakanuli ang ating Panginoon. Amen. Ari po kayong magsiupo, mga kapatid kay Kristo. At magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko, nakalimutan nyo ng sagot. Medyo dalitang seconds. Anyway, mga kapatid po kay Kristo, yung ating napag-usapan na nakaraan ay sa tingopan kayo bumili ng balot eh. Dahil nga, wala namang mabibilang yata rito. Anyway, kapatid ko kay Kristo, ay yung ating pinag-inilayan na nakaraan, na ating pag-uusapan, is about the strategies and principles for self-development. At kung natandaan natin, no, kung ano yung mga dapat na, kung bakit natin kinakailangan na magkaroon ng salitang development, sapagkat tayo po ay nag-meditate, maglingkod sa ating Panginoon, at may pamuhay natin ang mga bagay na nararapat. At doon nga, ay babalikan lang natin ang bahagya lang. Ang ibang napag-usapan ay patungkol do sa mediocrity na kung saan yung salitang lukewarm o yung hindi siya nagiging totoo at siya po ay tinatawag na kung ano lang ang kaya niyang abutin, wala na siyang pagsisikap, hanggang doon na lang ang kanyang binibigti. Walang paglago. Nakikinig, naglilingkod, gumaganap, pero wala siyang initiative. Ang mga bagay, kung ano lang pwede niyang gawin, yun lang. Hindi siya pwedeng obligahin na kahit sino mang tao, basta siya lang ang masusunod. Yan ang tinatawag na theocracy. Na kung saan kapatid, ay ito ay hindi maintindihan. Maglilingkod ka ba o hindi? No? At kaya nga, ang nais ng Panginoon ay dapat yung totoo. Kung malamig ka. Kung ikaw ay mainit ka. Gusto ng Panginoon, kapatid, yung specific ng iyong paglilingkod. Sapagat nais ng Diyos ay ikaw ay gawin niyang excellence person. Na sa iyong paglilingkod, makita sa iyo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sa pinagdinayan natin nakaraan kung bakit ito ang gusto ng Diyos. Dahil nais niya tayong maging tagapanguna o leader. Nais ng Panginoon i-develop sa buhay natin ang salitang leadership. Nang ibig sabihin, kapatid, ng pagkakamit ng leadership ay upang tayo ay gamitin ng Diyos. Hindi natin magagampanan ang tamang pamamaraanan ng paglilingkod
Kung tayo ay laging gaya-gaya lang sa iba, kung iba'y nag-ikap po, gagaya lang din siya mag-iikap po. Kung siya nagda-love offering, gagaya lang din siya magda-love offering. Kumbaga, hindi niya ito pinagbinilayan sa sarili niya. Na kinakailangan, ito ay salitang devotion. Nagmumula sa iyong puso. Ito ba ay talagang ginugusto mo? Ito ba ay merong mandato sa iyo ang Diyos? Handa ka bang sumunod kahit ito ay masakripisyo? At, excuse me. At doon makikita ng Panginoon kapag tayo ay may salitang effort at in-insist natin na matutunan natin maglingkod sa Panginoon. Ang commendation ng Diyos ay tinatawag kanyang magaling, tapat at mabuting alipin sapagkat sinisikap mo ang mga bagay na nararapat sa isang paglilingkod. Kaya kapatid ko kay Kristo, hindi ganun kadali ang salitang paglilingkod sa kalooban ng Diyos kung hindi natin kapatid tinatalikuran ang mga bagay na humahadlang sa ating pagsunod sa Diyos. At maraming humahadlang sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Kaya kinakailangan ay lagi tayo kapatid nakikinig ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang liwanag ng ating buhay. Liwanag na nagbibigay sa atin ng kalakasan, liwanag na nagtuturo sa atin ng tamang pamantayan, liwanag na nagbibigay sa ating kapatid ng pag-asa, liwanag na kung saan ito mismo ay marami tinuturo ang Diyos sa pang-araw-araw ng ating pamumuhay. Sabi nga nila kapatid ko kay Kristo, ang pagkakamali ay isang bagay na pwede kang matuto. Ang pagkakamali ay isang bagay na maaari maging isang teacher mo sa buhay mo upang ikaw ay lumago. Hindi ka dapat matakot kung nagkamali ka man. Bumangon ka uli. Sapagat ang isang tao matuwid, kahit siya bumabaksak, hindi siya tumitigil, bumabangon siya uli at nagpapatuloy. Hindi siya nananatili sa kanyang pagbabaksak. Kaya huwag tayong padaya sa mga bagay ng ating pagbaksak na iniisip natin na wala ng pagkakataon dahil maraming beses na tayo bumaksak. Pero ang Panginoon ay hindi nagsasara ng pintuan. Ang Diyos ay patuloy na nagbubukas ng pagkakataon para sa ating kapatid ko kay Kristo. Kaya nga, ang sabi doon sa ating binasa nakaraan, 1 Peter chapter 2 verse 9, ang sabi roon, ngunit kayo isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hilirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangang-hangang kaliwanagan. Napakaganda ng kanyang itinakda sa atin mula sa kadiliman patungo sa kahangang-hangang kaliwanagan. Ang ibig sabihin na kahangang-hangang liwanag, hindi ito kapatid, ay isang liwanag na nagbibigay ng tanglaw ng ating pagkatao. Ito ay isang liwanag nagpapabago ng ating pagkatao, ng ating isip, ng ating puso. Kaya nga kung meron tayong liwanag, ang sabi doon kapatid sa mga nakaraan, kailangan ang liwanag ito'y mahayag, makita, hindi dapat ilagay sa ilalim, ito'y dapat ilagay sa ibabaw. Kapag sinasabi ilagay sa ibabaw para matanglawan ang lahat na sa kadiliman, ibig sabihin, tayong nasasalita ng Diyos, tayong ginagamit ng Panginoon, tayong naglilingkod sa Diyos ay instrumento ng kanyang kaliwanagan sa bawat salitang namutawi sa iyong mga labi na nagmumula sa Diyos ay nagbibigay ng kaliwanagan, enlighten, sa bawat nakikinig, sa bawat nakakarinig ng bawat salita ng iyong binibitawan sa iyong mga labi. Sa bawat mga patotoo, hindi mo namamalayan, napapangunahan mo na kapatid, ang isang pamamaraan ng uri ng paglilingkod para sa Diyos sa pamamagitan ng iyong pananatili sa paglilingkod sa Kanya. Kaya, pero,
Sinabi nga natin, kapatid ko, kay Kristo, may challenge. Ano yung kapatid ko kay Kristo yung challenge? Ano yung sinasabi niya? Kinakailangan, kung gusto natin na tayo ay maging isang tagapanguna ng liwanag ng Panginoon, kinakailangan magkaroon ng private developments. No? Bakit sinasabing private developments? Sapagat ang private developments na kailangan natin ayusin ngayon sa ating buhay. Ayusin natin ang ating pagkatao. Walang ibang mag-aayos niyan, kundi ang Diyos at ikaw. Kailangan i-set up mo na, i-upgrade mo na ang iyong puso, ang iyong pagkatao. Bakit? Para magkaroon ng public impact bilang isang Kristiyano ang ating pamumuhay. Wasa sinasabing public impact, malakas ang dating nito sa mga taong dumaraan sa mga mabibigat na problema, sa mga taong dumaraan sa mga suliranin, sa mga taong dumaraan sa mga karamdaman, sa mga taong dumaraan sa mga malalaking sitwasyon ng mga pamumuhay. Tinig pa lang ng iyong pagsasalita ay meron ng bahid ng pagpapala ng Diyos dahil sa iyong pag-aayos ng iyong buhay. Kaya, now, how do we address this challenge? Ang ibig sabihin, kapatid natin, paano natin maisasabuhay, matutukoy ngayon sa sarili natin ang developments na ito. There are 7 strategic principles for Christian personal development that will help us to just that. Ngayon, kapatid, sinabi natin nakaraan, first is about start with your foundation. No? Tayo mga Kristiyano, tayo mga naglilingkod sa Panginoon, bago mo pa isipin ang ibang bagay, bago mo lang isipin yung problema mo sa pera, bago mo isipin ang problema mo sa trabaho, bago mo isipin ang patong-patong mong utang, kapatid ko, kay Kristo, unawain mo muna ang iyong relasyon sa Diyos. Bago mo ayusin kung anumang problema meron ka, kung bakit marami kang problema, kung bakit, kapatid, sadsad ang buhay mo, baka naman hindi ayos ang iyong ugnayan kay El Shaddai. Ito ang pinaka-importante dahil hindi ka magkakaroon ng tatag at kalakasan at kaalaman pagtungo sa katagumpayan ng pamumuhay kung tayo mismo, kapatid, ay wala sa kaliwanagan ng mga bagay na katotohanan. Hindi kayamanan ang nagbibigay sa atin ng tamang pundasyon upang maging success tayo, kapatid, sa buhay na ito. Isipin natin, napaka-importante na ang ating spirituality ay mapin. Kinakailangan ito'y magkaroon ng strong. Kinakailangan ito'y lumago. Kaya kinakailangan palagi natin, kapatid, alalahanin ang salita ng Diyos na madalas na hindi natin napapansin. Pero ang salita ng Panginoon na madalas natin mapakinggan, ito ang siyang susi ng iyong magiging katagumpayan ng iyong buhay.